Good morning guys, mayong buntag. Early bird catches the early worm. Totoo ba yun? Totoo ba yun guys? Kasi minsan early bird wala naman napupurnada. Kita nyo ngayon, saan pa ka-early ko? Alas 7 pa lang gising na ako pero hindi na naman natuloy yung lakad ko kasi nag-cancel. So, ayan, end up tayo dito na gagawa ng gawaing bahay muna. Ay. So, aray ko, maaga pa din ako kasi nag-usap kami ng papa ni Kuya Kahil. At nag-usap kami ng tatay ni Kuya Kahil dahil napaplano na kami para sa Pasko. Sana all maagang magplano. So, alam nyo kasi, di ba nakwento ko sa inyo na yung tatay ni Kuya Kahil, sa usapan namin talaga, siya magsagot sa mga flights. So, dapat may heads up siya habang maaga pa para hindi siya mahirapan sa ticket. Kasi napansin ko kapag late good yung late good yung booking. For example, November mag-book, December yung flight, wala na. Malapit na 40 mil yung ticket. Samantalang kung mag-book pa lang tayo ngayon, December yan. Ano kasi yung December, very peak season. So, pag peak season, mahal na. Makita nyo guys, ako nagaligpit ng kwarto ko. Mas gusto ko actually na ako nagaligpit kasi alam ko kung saan ko hanapin. Halo. Mahilig din talaga ako sa t-shirt. Kaya mapansin ninyo, medyo madami-dami din akong t-shirt kasi pag nagapamalengke ako, mga bilisan na alis kasama mga kapatid ko, ayan. Pero meron akong rule of thumb para hindi ako mag-hoarding kay ayoko kasi guys na mag-hoarder ba kay nasa tendency, malaki yung tendency ng, ba yan? Malaki yung tendency sa pamilya namin na maging hoarder kasi lumaki kami na si mama ay ga-hoarding ba, no? So, kagabi it was very busy for me. Alauna, alas 2 na siguro ako natulog, guys ba. So si mama, hindi man siguro sa kay syempre si mama gusto niya i-keep yung memories ba. So naging hoarder. Pero ngayon ginabago niya man pag hoarder. Ang ginagawa ko guys, hindi ako nagsasabi sa kanya, ginabigay ko yung ibang gamit niya. Kaya kung magpaalam ako ay, hindi talaga magpayag yan guys. Alam niyo may mga damit pa yan siya natago, hindi ko na alam sana kasi palipat-lipat kami ng bahay. May mga damit pa yan siya na natago na 1970s. Polka dot. Ang daming magandang damit ni mama eh. Eh ngayon, kalipat-lipat kami, hindi ko na alam kung nasaan. So this is one of my t-shirts. So ang rule of thumb ko, pag meron akong bagong t-shirt, ilalabas ko na yung previous ko na t-shirt, ibibigay ko na siya. Para hindi siya luma, hindi siya maganda pa siya tingnan. So either ibinibigay ko una kay Bunny, lalo na pag alam ko pa gusto ni Bunny yung t-shirt, or may mga damit ako na nabili na gusto niya pero hindi ko pa nagamit. So kapag feeling ko hindi talaga nagko-connect, hindi ko na ginagamit, tapos binibigay ko kay Bunny. Passionista din si Bunny, no? Si Jessica naman, mahilig siya sa mga malalaking t-shirt din. So, natutuwa ako kasi nagkakasundo kaming tatlo sa aming mga damit na loose. Ibig sabihin yung binibigay ko sa kanila, natutuwa sila. Yan. Pero hindi naman palagi na second. Minsan kumukuha ako ng bago sa shop, binibigay ko kay Bunny. Na natutuwa si Bunny kasi pang OOTD niya. Passionista yan eh. But anyway, as I was saying, nag-usap kami ng papa ni Kuya Kahil about lang sa ticket. Hindi pa rin kami bati, by the way. Ayoko makipagbati sa kanya. Palaaway yan, pride. So, today is Monday. Of course, another productive day. Pero, eto, hindi talaga ako superhero person. Alam nyo bakit ko to binili?
para kay Chico. Kasi mahilig siya sa superhero. Eto si Hulk. So, alam ko pag sinuot ko to, natutuwa siya. Kaya ako siya binili. Pero binili ko lang din sa shop ko lang. Binili din sa shop ko no. So, I'm very happy na ang aking 2026 so far ay very productive. January, nag-birthday si Mayumi. February, I was focusing sa tindahan. March, negosyo pa din. April, May, June, I think more on negosyo. Tsaka, di ba, nilet go ko yung yung laundry shop. May naghahanap pa din ng laundry shop, pero nagawa naman ako ng guys, ng content about sa laundry shop na gibenta ko na siya sa kaibigan ko kay mali yung location na gipili ko ba. So the location affects ang daming ganito ng mga damit ko. Magkuha ako ng gunting, be. Okay, pagod na ako sa ganito. Wait lang, guys. Ayan. So, nakita niyo guys, nag-update ako sa mga bata, no? Sa Uganda. Si Kuya Nasri, tsaka si Muhammad Ali. At you had the same comment na, uy, ang boses ni Kuya Nasri, grabe, ang buo-buo na. 'Di ba? Very manly na talaga. He's a big boy na din talaga. And ilang beses ko na siyang pinagpaalam kay Mr. Hassan, Mr. Yiga, na payagan niya na mag-travel. Etong si Nasri nga. Kasi, I think it's about time. Kung ang goal kasi ni Mr. Yiga, bakit ko iniisip na magandang time para kay Kuya Nasri na mag-travel? Kasi ang goal kasi ni Mr. Yiga sa mga bata is maging competitive international. Okay? Kahit nung magkasama pa kami, talagang gusto niya lagi merong exposure ang mga bata international travel. Kaya nga nagkapag-apply ng UK visa si Kahil tsaka si Nasri dahil yun yung gusto niyang mangyari. Ang ang masama ay hindi nga nabigyan ng visa etong mga bata. So, hindi sila nakalabas. Pero, alam ko, isa yan sa goal niya. Ngayon, sabi ko, habang ngayon na 14 pa lang si Nasri or mag-15 pa lang, na sana ay ma-expose na siya international. Pero grabe, no? Kahit kayo nabigla, di ba? Na yung boses niya ay napakalaki. Napakalaki ng boses. And I hope they are okay. Okay naman sila nung nag-usap kami. Pero sana, alam mo yun, minsan kasi mentally yung mga bata mahirap din no? Kasi hindi mo din alam kung ano yung mga feelings nila, emotions nila, lalo na kapag ka-teenager na. So, very tricky. Very tricky masyado. Ito, dress. Hinihiwalay ko kasi guys yung mga dress. Tsaka yung mga, yung mga dress, mga spalda, mga shorts, t-shirts. Para pag naghanap ng damit, madali na lang. Saan yung mga blouse naman ni Tipis, ganito. Ihahanger ko yan later. So, since darating si Kuya Kahil very soon, hindi ko pa alam kung anong gagawin namin together. Gusto ko magplano ng something special, kasama siya. Kaso nga lang, lahat ng ticket on December mahal. So, sabi ko, gusto ko sana sa Cebu, mag-Ocean Water World. Tapos doon na lang kasi nakita ko yung hotel mura lang, 2,000 pesos lang yung hotel sa loob nung theme park. Gusto kasi ni Kyle yun yung mga theme park. So hindi ko lang alam if I can find cheap na ticket para sa Cebu. But yun yung plano. Sana, inshallah.
Siyempre, mas maganda pagkasama din yung mga kapatid niya. Pero hindi ko lang alam. Looking at our finances, at ngayon ghost month pa. Totoo ba talaga yung ghost month, guys, na mahina talaga ang negosyo pag ghost month? Parang yun ang naramdaman ko din. Yun din sabi sa akin ni Madam Ten Gives tsaka ni Achi eh. Madalang daw talaga ang negosyo kapag ghost month. So, bilisan natin to kasi naka-on yung aircon. Ayoko na mataas yung kuryente. Hoy. If you don't put lotion, you'll become black. If I don't put lotion, I will become black? Yeah, Munin told me. Who told you? Munin. And it's okay to be black. No, it's not okay because if you become black, everyone could see you being black. And that's okay. So you'll have to put lotion every day not to become black. No, it's okay. If you're black, it's fine. No problem. No. You mean from the sun? If you don't put lotion in the sun, you can become black. Yeah, you will look older. Yeah. So you have to put sunblock. No, you have to put lotion. Lotion talaga. Lotion, yeah. Okay, mag-put ka ng t-shirt kaya I don't like you seeing like that. No, I just wanna put it. No. That's for other people, big people. For you, you're young. You need to be smart. Go. But I wanna be like a boss, like from Super Mario. They only just wear clothes, wearing pants lang. Asos, Chico. And Donkey Kong has no small clothes. He stays naked. Go put on and you can talk back to mama when you're fully dressed. It's me, Mario. Kiss na ako. Sige na. Kiss na ako. Put on t-shirt. Kiss na ako. Put on t-shirt. Okay. Kiss na mama. Kiss, I'm cleaning up. Go. Mayome. Guys, yan yung mga bata, oh. So, kapag habang busy ako, We are going to the beach. ah, We are gonna have fun. hindi rin. Si Chico pa yung nasa loob ng basket, ang laki eh. And water, son. Don't forget the medicine. We won't forget the snow. Don't forget the medicine. We don't forget the medicine. Don't forget the people. We won't forget the people. Don't forget the yellow hat. We won't forget the yellow hat. We are going to the beach. We are gonna have fun. All day and sing what a sun. But now he's too heavy. Chico, won't forget. Won't forget my Yumi. Go inside. She won't fit. Yeah. Don't forget the. Wait, Chico. I get the ladder ba? I get the ladder ba? Wait, Chico. Don't forget the extra towels. We don't need extra towels. Please take that extra towel. No extra towel. That's it. I have everything. You need to remove one thing from here. No. Oh, bakit magsigaw? Nag-brush kayo ng teeth? Okay, guys. Gagawa naglangaw. Uy. Ang daming langaw. So, dumating yung mga order ko sa TikTok. Ay, okay. First is etong aking
work bag from Bag Smart. Gitry ko guys magamit ng mga bag na maliit. Hindi talaga pwede sa akin ang bag na maliit. Power bank ko pa lang guys na parang hollow block kalaki. Hindi na talaga siya mag-work. So nagbili ako nitong kulay puti na Bag Smart na medium size para lahat ng notebook, lahat ng merong lagayan na proper. Uy, bigyan nila ako ng ng tawag nito ng kanilang bag accessory. Is there for me too? No po. Kay mami man to kay para sa work. So mommy's things is not like halo-halo. They look like a trash bin. I thought it was my Roblox watch. Eto naman. Okay. Yung aking AirPods na nasira yung kanyang yung silicone. So bumili na lang ako ng silicone. Kasi gusto ko yung AirPod na yun. Regalo pa yun sa regalo. Bigay yun sa akin ni Mr. Yiga. Pero nagustuhan ko kaya hindi ko na binalik. And then, case ng AirPods para maproteksyonan siya. Kasi, pa yun siya, parang... Yes, Calby? Why did my Parang- Roblox watch never came? Okay, I'm going to check that. Tapos, kasi yung AirPod na yun, guys, maganda siya kasi noise cancellation. Pag regaluhan tayo, wag na natin ibalik. Kaya, syempre, regalo man yun, gibigay na yun. Okay. Next is water bottle. Kasi napansin ko guys, parang magka-UTI na ako guys, kaya hindi ako masyado nag-inom ng tubig. So, nagbili ako ng water bottle na para sa maliit lang na bag. Yung lagi ko lang siya mapasok sa bag. Kasi minsan masyadong malaki yung water bottle. Hindi ko na siya madala. So, ito yung gibili ko, 20. Ano yan? Chico, ano yan? Hala. Parang masyadong malaki ah. Mabigat siya. Chico, ano yan? That's 2 for you ha. Yung AirPods na yon, na yun siya guys? Yung parang 6 years na ba? 'Di ba? ROI na. Hindi man ako pala bili ng gadget. Talaga. So, pag may gadget ako, nagatagal talaga siya 6 years, 7 years. Kung hindi pa siya mag-expire. Gusto ko yung AirPod na yun. AirPods 2 yun siya na Pro. Kasi noise cancellation siya. Tapos yung AirPods na binigay sa akin ni Madam Ten Gives na AirPods 4. 4 ba yun? Binigay ko kay Kahil. Na wala yung isa niya na AirPod nung sumakay siya ng eroplano. And then, bumili na din ako ng low maintenance na halaman para sa loob ng bahay. So, etong binili ko ay halaman para dito sa living room kasi masyado na siyang dry. Kailangan namin ng color. We need color green in the house. Can you help Mama assemble the plant? Sige. Excuse me. Okay. Puppet! So, eto yung binili ko guys, para siyang fig plant or fig tree sa loob ng bahay. So, Calby will assemble. Yan, help Mama. There's 3. 1, 2, dito na, diretso na. Ay, ang bilis lang pala nito. Hindi yan, nak. Yan. And then you open up the leaves. Ba't maliit siya? Hala. Malaki man yung gi-order ko. Ay, ito pala. Ay, there's another one. Oh. Ta-da! Tada!
Chico ha, sobra ka. Open. Chico, 5. Yan na naman si Chico ninyo, guys. 4. Wait lang. Parang baliktad. Parang eto dapat. Ay! Three. Kaya patingin ako na. 2. If I hear you shout one more time. Ay, bakit hindi magpasok to? Maybe this one. You need to hear the sound. Yun. Ayan, that's the one. Okay, let's open the leaves. Help Mama open the leaves. Open them up properly, like. Up, be nice, knock, be nice. Okay, let me see. Even taller than me. I can be taller than it. Yeah. Are you taller? A full sako ng pamigay natin. So, iaakyat ko yan sa bukid. Doon sa bukid ni Ma'am Sheen. Kasi, doon ko itatanong kung meron sa kanilang may gusto. Mga dresses, mga cords, na pwede nilang magamit day to day. And also, pwede nilang magamit sa simbahan. So, marami din akong dresses na nilet go dyan. Kaya nakaabot tayo isang sako. Recently nga pala guys, I have been watching news, no? Na dumadaan sa, sa aking Facebook regarding itong pagbabawal na pagbablog ng mga bata. Hindi ko lang alam if it also covers my case kasi sa case ko, hindi ko naman talaga pinapablog yung mga bata but I include them in my daily activities. So, to be safe, hindi ko muna sila isasama and that is so sad kasi alam ko mamimiss niyo sila. Maybe you will see them sometimes sa background or pag lumapit sila sa akin kasi hindi naman yung naiiwasan talaga knowing na open door, open book policy naman ako dito sa bahay. So, pag hindi niyo sila masyadong nakita, please know that they are okay. They are well. I just want to make sure na we are not, yung nagalabag ng any batas. Anyway, I'm sure they have, the only reason why they're doing that is to protect the children. Kasi, meron naman talagang ibang mga bata na ginawa na nilang, parang sila talaga yung nag-vlog. Okay, sa kanila yung page or sa parents nila yung page pero sila talaga yung nag-vlog. And that is actually going to affect the children. To be honest with you, as a content creator din na nanay. That's why as much as possible, I don't include the kids sa mga vlog ko kasi I don't want my kids to grow up na laging may camera. Okay? Ayoko na maging scripted sila. I respect their being child na buhay nila, yung mareklamo, masigaw, maingay, umiiyak. Hindi ko kinukuha lahat sa camera yan. Sometimes nahuhuli ninyo pero it's not something that I really want to show you guys. Again, my vlog is about my journey in life. Ang aking journey as a single mom. Ang journey ko as parent, no? Ako co-parenting sa aking past ex. For the benefit of the children, sa welfare ng mga bata. Ang akin is more on travel ko, tipid tips ko as nanay, para makasama ko yung mga anak ko. I'm going to focus on that. So, pag hindi nyo po nakikita masyado yung mga bata, just know they are okay. Ayan.
So, after 3 hours ng pakuti-kuti, guys, ayan pa, madami pa rin akong gagawin. Hindi pa rin po ako tapos. And, tumabi na naman sa akin yung mga bata ng alas 3. Kaya naman, ang aking, tapusin ko na nga po, ano ba? Kanina ko pa yung hawakan. Yung aking bed, minsan talaga ay mapanghi. It's a part of my life na minsan talaga mapanghi yung aking bed kasi nga minsan si Mayumi, 'di ba? Accident na nakakaihi. Minsan naman si Chico hanggang ngayon kahit na pinapaihi ko siya bago matulog, talagang naiihi pa din talaga siya. So may mga moments talaga na yung aking bed ay, you know what I mean. So medyo gutom na ang person. Kasi ako fasting ako. I will only eat when I'm hungry. And I'm actually hungry. So, kain muna tayo. Wait. Nakita ko na naman to. Eto. Para siyang naging sa akin. Para siyang naging investment. Investment naman talaga, no? So, again, disclaimer, hindi po ako nagbebenta nito. Okay? Ayusin ko lang, paulit-ulit sa inyo. Hindi ako nagbebenta, pero ito yung bagay na proud ako kasi nagawa kong baguhin yung mindset ko ngayong taon. So, kung meron ako nakitang tanong, sabi, ma'am, wala po ba insurance yung mga bata sa Uganda? May insurance yung mga bata sa Uganda, pero yung insurance na yun, under yun sa trabaho ni Mr. Yiga. Ibig sabihin, since yung employer is somewhat international, covered buong family. Ako may insurance, mga bata may insurance. At maganda pa kasi, kung nandun kami sa Uganda, gamit na gamit yung insurance kasi kasama yung dental. Ganun siya kaganda yung kanilang mga insurance doon. Di ba yung insurance natin dito, yung natin, life insurance, health insurance, wala siyang dental. So ngayon, ito yung talagang fino-focus ko na sabi ko, since ngayon ay tumutulong si Mr. Higa, dito ko dinecide na ilagay yung mga ginagawa niyang pagsuporta sa mga bata. Kahit ano pang sabihin ng iba na negative, please know na before ako nag-decide, I did my own research about why should we get a life insurance. Okay? Maliban pa sa alam ko na naka-experience na ako sa abroad at alam ko how people really tend to respect the value of insurance in their life. Hindi lang sa life insurance, kundi sa lahat ng bagay. Sa bahay, sa kotse, sa mga gamit nila, sa mga binibili nilang mga gamit sa bahay. Okay? So, for me, So anyway, I was saying na itong mga to, talagang sinasadya ko na ilagay ko siya sa isang lugar kung saan makikita ko siya. Kasi it reminds me a lot of saan napupunta yung perang binibigay ni Mr. Ika. So eto nga, sabi ko sa inyo, meron si Calby, meron si Chico, meron si Mayumi, and meron ako. So bali, 4 siya. Ngayon, sabi ko nung una guys, alam mo nyo, yung pinaka nakakatawa na isang beses lang ako sinagot ni Madam Ten Gives ng kapatid ko. Sabi ko sa kanya, ano ba talaga yung worry mo? Sabi niya sa akin, bakit? Kasi siya big believer talaga siya ng insurance. Kasi nga, she already saw the value of having insurance. She already used yung mga insurances niya na merong investment a lot of times. So, there's no reason para maging negative siya sa insurance. So, sabi ko sa kanya, nag-worry kasi ako na baka mamaya, hindi ko kaya. Diba? Hindi ko kayang ma-maintain yung insurance. Kasi, of course, when you say life insurance, mayroong 10 years, mayroong 20 years. And then, tinanong ako ng kapatid ko, sabi niya sa akin, you don't know what's going to happen tomorrow. What will happen if bukas, sa sobrang bait mo, kunin ka ni Lord? Diba? What will happen? Sabi niya. Ngayon, let's say,
Ngayong araw, kumuha ka ng life insurance ng mga bata. Ngayong araw na to. 'Di ba? Good for 20 years. 2,500 pesos kada buwan. What if may nangyari sa'yo bukas? Or next week, or next month? Ibig sabihin nun, lahat ng mga anak mo, automatically, fully paid, waive, insured sila. Kasi ikaw yung payor. Ako yung nagbabayad. Ako yung bumili ng insurance ng mga anak ko. Okay? At dahil nga aksidente na nawala ako, automatic mawi-waive lahat ng payments na yon. Kahit isang buwan pa lang ako nakapagbayad. Automatic lahat ng mga anak ko insured. Okay? So that's what I'm trying to tell you guys. Number 2. Another ko na concern, kasi meron din ako yung akin is 3,500 per month. Yung akin is, yung akin is 3,500 per month. And ako ay assured yung aking life insurance siya. Pero pinasabayan ko siya ng total and permanent disability. Pinasabayan ko siya ng life care benefit. Pinasabayan ko siya ng death and disablement. Pinasabayan ko siya ng waiver of premium na kunyari pag na-hospital, diba? Hindi ako magbabayad dun sa mga time na nasa hospital ako. Then, meron akong daily hospital income and surgical expense benefit kung meron kailangang operahan. So, basically, yung una kong kinuha sa sarili ko is 3,000 something per month siya. Para siyang health/life. Okay. Ngayon, sabi ko, gusto ko ng life insurance na ma-enjoy ko siya, hindi pagkapatay ko na. Gets nyo? Ayokong ma-enjoy lang yung life insurance. Hindi ko nga ma-enjoy kasi patay na nga ako, di ba? Ayoko siyang mangyari pag patay na ako, ganun yung point ko. I want to feel yung life insurance na yan habang buhay pa ako. So, ano yung option? Yun yung aking second concern. And then, dun nga, binigay sa akin ng PruLife UK na financial advisor namin na si Ma'am Grace, yung option na shinare ko sa inyo last time. Sorry guys, medyo sinisipon ako and as you can see, yung boses ko hindi pa bumabalik, but merong maraming options for that. Sobrang daming options. Merong, depende sa budget mo no? Pero bigyan ko kayo ng example. Example lang to. Yung 250,000 na annual premium ni PruLife UK, good for 2 years, payable for 2 years. Ibig sabihin nun, you are going to pay only this life insurance twice, 2 years lang. Pero annual mo siyang ibibigay, hindi mo siya ima-monthly. So let's say 250,000 pesos the first year, 250,000 pesos the second year. Okay? In total, nababayaran mo nun 500,000. 2 years tapos ka na, wala ka nang babayaran next. But you are actually insured for more than 1 million. Ibig sabihin, pag nawala ka, yun na yung magiging, doon na sila kukuha ng panggastos para hindi sila mabigatan. Whoever is yung sasalo sa responsibilidad kasama yung mga anak mo. Okay? Plus, after the 3rd year na nagbayad ka, meron siyang investment na kaakibat. Yan yung tinatawag naman nila na fund value. Na meron kang choice kung ikikip mo lang siya as your savings or i-withdraw mo siya kung gagamitin mo siya. Gusto mo bang mamasyal sa ibang bansa? Kasi syempre, pagod ka na. Gusto mo bang ibili siya ng property? Gusto mo bang i-capital sa negosyo? Pero hindi po yan maapektuhan yung pagiging insured ng buhay mo. Yan po yung pera na tinubo ng pera na nilagay mo. Ganon siya kaganda. Okay? Again, example lang yan. Marami pong options. And this life insurances has been my focus
recently. Alright? So, katulad ng sinabi ko, etong sa mga anak ko kasi, meron ko silang, saan ba dito? Dito. Kay ano to eh. Akin yan eh. Health insurance, policy contract. Eto kay ano to. Kay, hanapin ko lang yung name. Kay Calby. Eto kay Calby to. Eto kay Calby, meron siyang fund value after 5 years. Sorry, after 7 years. Kasi ano na eh, fund value at age 7, meron na. Age 8, age 9. So, kung hindi ko papakialaman yung fund value ng mga bata, by the time, inshallah, pinipray ko lagi, after 20 years, maliban sa insured na yung buhay ng anak ko, meron siyang fund value after 20 years na yung amount pwede niyang gamitin as a college fund niya. Or pwede niyang i-invest sa negosyo kung nagne-negosyo na ba siya sa panahon na yan. Again, these are all something na nagbibigay lang sa akin ng mental calmness. Okay, guys? This is, for me, it's amazing. Marami pa ako hindi naintindihan, by the way. Kaya nga, pinsan, pag nag-uusap kami ng aming financial advisor, ay talagang nagtatanong ako sa kanya. Nagtatanong talaga ako sa kanya, guys. So, habang nagliligpit ako, nakita ko lang yan. But anyway, tatapusin ko na itong aking trabaho. And I guess I'll see you guys more on today's ganap-ganap. Let's go. Mag-ano na tayo.